At this point in time, tayo na po'y darako sa bahagi, mga minamahal ko, pinakamalagang bahagi, ang pagdadala ng mensahe ng kaligtasan. Kaya't bilang mga alerto mga anak ng Diyos, hinihiling ko po ng lahat ay tumayo na. At tayo na po mga minamahal ko, idarako, mga minamahal ko, hallelujah, sa pagdadala ng mensahe. Narito po ating pong beloved ordained preacher, beloved brother Buboy Nier. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you. God bless you, beloved Brother Noel, our beloved elder. Let us pray. O bunigila at mapagpala naming Diyos, sa namin sa langit, naming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus, muli sa maghapon na iyong ipinagkalob sa amin, nakalayaan, upang sumamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Nagpapasalamat kaming lahat na narito na pinarating mo na maluwalhati. Maraming salamat, Mahal na Panginoon, sa iyong mga anak na nakarating na ligtas at sa naunang yugto, yung banal na gawaing sinagawa na iyong nilangisan, ang mga papuring awit, ang mga patutuo, ang mga awitin, yung mga awit na may nadarama ay napakatamis na presensya, ang pagbibigay na may katapatan, aming napatunayan ng lahat ng mga inuutos na aming sinunod, pinagpala kaming lubos. Narito muli sa yugto ng pangangaral ng mabuting balita, sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, O dearly beloved Pastor Will Distrada Almeida, kami muna ay nanikluhod, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamalit, mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming mga karumihan ng banal na dugo bago sa krus ng Kalbaryo. Langisan niyo po ang iyong mga salita, pati na po yung lingkod sa ganakin, wala pong magagawa. Buksan mo ang mapaunawa at kaisipan, mahal na ibig ng mga kapatiran sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Sa pangkalahatang panalangin, aming dearly beloved Pastor, aming sinasaway ang mga demonyo ng hadlang, demonyo ng antok, hallelujah, hallelujah, sa makapangyarihang pangalan ni Kristo na taga Nazareth, cast out in our midst, and anoint thy word, O Lord. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Medyo hindi maganda yung sound nito, maminamahal. Nambuti pa ito na lang isa. Medyo para tayo nasa yungib. Babalik tayo sa ating mga upuan, maminamahal. At tayo po ay nagpapasalamat sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo sa Kanya pong pagbibigay sa atin ng magandang panahon kahit na ang ating minamahal na mga kababayan diyan sa Bicol ay binabayunan ng hindi basta-bastang bagyo ito, minamahal. Sa Catanduanes, signal number 5. Kaya hindi biro, akala natin wala naman sa atin. Signal number 2 ang Pangasinan. Signal number 3 ang Metro Manila. Lahat pa ng mga nasa palibot niyan dahil kanina, alas 7 ng umaga, 2 beses nang nag-landfall ang bagyo. Sa Catanduanes, signal number 5. Sa Tiwi, Albay, talagang doon bumagsak ng pangalawa. Ewan ko na sana ngayon. At napakapalad natin, maminamahal. Palakpakan muna natin Diyos na buhay. Yung ating mga gawain at talagang dinadaos diyan. Yung naga, talagang dinadaanan. Pero tayo mapalad. Sabi nga ng ating napakinggang kanina, sa panalangin ng mga matutuwid, ang ating panalangin, maminamahal, ay iangat ang bagyo at hindi tayo masyadong mapinsala. At kailangan natin ng ulan dahil sa mga magsasaka. Pero ang hangin, maminamahal, dahil kanina talagang binabayo. Nakita ko po yung lugar ng tinatamaan ng pangalawa. Kanina alas 7 dahil nag-monitor pa ako dahil habang naggumagawa ng program. Grabe. Hindi naman daw kalakasan na kagaya ng Yolanda, pero for the first time nakatala ng signal number 5 ang Pilipinas. Purihin ang Diyos na buhay.
Ngayon, hahanapin nila ang ating mahal na pastor. Hanapin nila ang Jesus Miracle Crusade. Dahil tayo lang ang sumasawata niyan. Tayo lang maminamahal ang nagre-rebuke niyan. Ang ating kagalang-galang na pastor lamang ang nagre-rebuke niyan. Kaya yan ay talagang nalulusaw, nawawala. Kaya ating minamahal mga kababayan, madaling makalimot. Nung overnight, ating pinanunood yung ating 20 years na Victorious Talipaw Peace Mission Anniversary. Amen. Nung overnight aming napanood ang mga pangungusap ng ating minamahal, ginagalang na assistant pastor. Sayang wala kayo. Ay minsan-minsan lang po natin yan na mapapanood. Hindi naman tayo lahat may cellphone na masubaybayan po natin ang kilos ng ating Central Church. Amen. We give double honor and respect to our dearly beloved and honorable pastor, Will Distrad Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeida. Magandang hapon din po sa kanang butihing mga anak, mga apo at mga manugang, sa ating pong mga beloved co-pastoral workers, beloved elders, mga bisita, welcome po kayo sa lingguhang gawain, Holy Supper ngayon, dito sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Atin pong beloved Facebook live streaming viewers, magandang hapon na po at narito na po tayo sa pangangaral ng mabuting balita. Ngunit ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba ay ating ipinapaabot sa ating nag-iisang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Praise the Lord. At sa hapong ito, maminamahal, atin pong tatalakay na Simi Bible Study po. Muli tayo, maminamahal, para maintindihan ng ating mga kapatid ano na ang sitwasyon nangyayari sa ating banal na iglesia, hindi lamang sa ating lugar na kinalalagyan, bagkus sa buong Pilipinas at buong mundo, dahil ang atin pong mga dinanas ngayon, maminamahal, ay nasa banal na kasulatan lahat. Amen. Dito po sa Aklat ni San Mateo, Kabanatang 13, talatang 24 hanggang 30, diretso na po tayo sa Tagalog dahil medyo ginagabi na tayo, hapon na tayo. We are talking about the parable of the wheat and tares. Tares ba ito sa English or tears? At sa Tagalog, ang talinhaga ng trigo at ng panirang damo. Ito, maminamahal, ay usually, hindi lang ngayon natin pinag-aralan. Maraming beses na, pero mayroon pong mga napakahalagang pointers dito, napakahalagang dapat alalahanin dahil sabi ng ating mahal na assistant pastor last overnight na aming napanood, napakadali nating lumimot sa mga himala na ginawa ng Diyos sa ating buhay. At dala-dala tayo ngayon sa reaksyon at kilos ng mundo na ating ginagalawan. Basa, kindly. Sa Aklat ng Mateo, Kabanata 3, siyang talata ay 24 hanggang 30, ganito mo sinasabi. Sinaysay niya sa kanila ang ibang talinghaga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid, datapwat samantalang nangatutulog ang mga tao, ay dumating ang kanyang kaaway at naghasik naman ng mga pangsirang damo sa pagitan ng trigo at umalis, datapwat nang sumibol ang usbong at mamunga, ay lumitaw nga rin ang mga pangsirang damo at ang mga alipin ng puno ng sangbahayan ay nagsiparoon at nangagsabi sa kanya, Ginoo, hindi baga naghasik ka ng mabuting binhi sa iyong bukid? Saan kaya nangagmula ang mga pangsirang damo? At sinabi niya sa kanila, isang kaaway ang gumawa nito, at sinabi sa kanya ng mga alipin, ibig mo baga na kami ngay magsiparoon at ang mga yaoy pagtipunin? Datapwat sinabi niya, wag, baka sa pagtitipon ninyo ng mga pangsirang damo ay inyong mabunot pati ng tribo. Pabayaan ninyong magsitubo kapwa hanggang sa panahon ng pag-aani, at sa panahon ng pag-aani ay sasabihin ko sa mga mag-aani, tipunin muna ninyo ang mga pangsirang damo at inyong pagbibigkisin upang sunugin. Datapwat tipunin ninyo ang trigo sa aking bangan. Amen. Pagpalain na mala Panginoon ng kanyang mga salita nating binasa. Nasubaybayan po ba ninyo ang pagbabasa, maminamahal? Usually, sa tuwing napapakinggan po natin, nagko-concentrate po tayo palagi sa trigo at pansirang damo lamang.
At gumagamit ang malapay ng mga talinghaga. Itong parabola, upang nung kanyang kapanahunan, huwag masyadong masaktan yung mga Pariseo, yung mga Sanhedrin, yung mga lumalaban against sa kanyang turo. Kaya gumagamit siya maminamahalang parabola. Gumagamit sila ng talinghaga. Pero sa ating kapanahunan, maminamahal, tulad ng sinabi ng banal na kasulatan, pagkatapos na ilahad na at hinati ang tabing, sasabihin na ang buong katotohanan at wala nang itatago, pati ang talinghaga ay maunawaan na ng mga anak ng Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Everybody shout praise the Lord. Una nating pansinin, maminamahal, ang tinutukoy dito sa versikulo 29. Sinabi rito sa 29, maminamahal, but he said, nay, lest where ye gather up the tares or the tares, ye root up also the wheat with them. Sa diretsong pagkabasa, parang walang halaga. Amen. Sa diretso nating pangunawa, sa atin lamang kaisipan, parang yung bersikulo na yan, yung ating binasa, nandiyan, no, nabasa ninyo, parang walang kwenta. Pero mga minamahal ko, ibig kong ipabatid sa inyo na itong talatang ito ang magpapaliwanag at magsasabi sa atin gaano man kabigat ang mga pangangaral na inaaral magmula sa ating mahal na pastor, sa inyong mga ordained preacher, sa ating mga ngaral na mga katuwang, nasaktan man tayo, maminamahal. Ang sabi ng mahal na Panginoon dito sa talatang ito, masaktan ka o hindi, ang sabi rito ng ating mahal na Panginoon, huwag kayong mag-alala, huwag kayong basta-basta, maminamahal na masaktan, dahil dito, nagmungkahi ang kanyang mga gumagawa, yung mga gumagapas, yung mga naglilinis, nagmumungkahi sila na Ginoo. O mahal na Panginoon, di ba, ang iyong hinasik ay mga mabubuting gawa, mabubuting trigo lamang? Di ba ang iyong hinasik, ang iyong tinawag, kayo, ako, tayo na narito, di ba tayo tinawag dito dahil magagandang trigo tayo? Bakit, maminamahal, may umusbong na sinabi ng Biblia na panirang damo? Sabi ng kanya mga tagagawa sa bukid, mahal na Panginoon, hayaan ninyo kaming pumunta sa bukid para kunin na namin yung mga panirang damo. Ang sabi ng mahal na Panginoon, wag! Ayan no! Baka madamay pati yung mga trigo. Hayaan mo muna sila na tumubo, lumaki, hanggang magbunga. Dahil pagdating na ito'y magbunga na, hallelujah, ang sabi ng 30, unahin muna ninyo paggapas ang mga panirang damo, at ang mga panirang damo na yan ay doon pa lamang itatapon sa dagat-dagatang apoy, doon sa nagningas na apoy ng uod ay hindi namamatay. Ang apoy ay hindi namamatay. At kunin niyo ang trigo at ilagay ninyo doon sa bangan sa aking kamalig, dahil yan ay mapakinabangan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya hindi natin naunawaan. Masakit ang pangangaral, tinatamaan tayo, pinapangaralan tayo. Sabi nga ng ating tagapangaral nung nakaraang Miyerkules, matuto tayong magkaroon ng diwa ng pagtanggap. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Nung nakaraang linggo, maminamahal, nasubaybayan ninyo ang lahat ng mga ipinapangaral. Wala po tayong pinaturingan. Mga pangangaral yan, maminamahal, na upang ang ating mga nagagawa na hindi kaya-aya sa paningin ng Diyos, ang ating mga nililihim na mga kasalanan, lilinisin ng kanyang banal na salita, ng banal na tubig na sinabi ng Biblia. Ang lahat ay lilinisin ng tubig, ang lahat ay lilinisin ng kanyang mga salita, upang ito'y maging pagkapakipakinabang, upang ito'y magiging purong ginto. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord! Kaya, maminamahal, maliwanag dito, na sa atin pong tinatalakay, yung atin pong
dapat unawain gaano man kabigat, gaano man kasakit ang mga ipinapangaral na minsan hindi natin natatanggap. Alalahanin ninyo ng ating Diyos na nagkatawang tao ay nagmamahal sa inyo. Nang sabi na, huwag kayong basta-bastang bunutin, huwag kayong basta-bastang alisin, dahil pagdating naman ng araw, ay ma-identify niya ang mga panirang damo doon sa trigo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Remember what the word says, what the Bible says in Matthew chapter 7 verse 21 up to 23. Hindi po lahat na nagsasabing Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Amen. Amen. Hindi po lahat na nag-hallelujah, praise the Lord, makapasok sa langit at magmana ng buhay na walang hanggan. Kaya lahat ng mga mangangaral ay nagsasabi sa atin, to become a member of the Jesus Miracle Crusade International Ministry is not a ticket. Hindi po ticket yan. Hindi po katiyakan yan na ikaw ay magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Kinakailangan mong gawin ang nararapat, ang mga righteousness, ang mga tinuro, ang lahat ng ating mga sinisikap na gampanan gawin. Sumunod, hindi lamang sa pagbibigay, sumunod sa pagdalo, sumunod sa kabanalan, sumunod sa mga lahat ng palatuntunan na inaral sa atin, magmula sa ating mahal na pastor hanggang sa kalitliitang mangangaral ng ministeryong ito. Ang susunod ay makinabang. Ang susunod ay magmana ng langit at buhay na walang hanggan. So walang pagkakaiba sa sinabi ng talata na yan. Amen? Amen? Kaya, maliwanag ang sinabi ng Biblia. Sinabi ng 7:20 ng Mateo, sa kanilang mga bunga makikilala mo sila. By their fruits ye shall know them. Hindi pwedeng nagtanim ka ng mangga ang maging bungay santol. Hindi pwedeng magtatanim ka ng palay ang bunga ay mais. Amen. Amen. Praise the Lord. Dahil tayo po ay itinanim na trigo, natuto tayong sumunod sa lahat, naging masunurin. Sabi ng inyong narinig last Sunday, dahil sinusubaybayan ko kayo, totoo yung binanggit ng ating mga ngaral. Sa aming kapanahunan, tulad ng mga sundalo, may mga sundalo tayong mga kapatiran. Obey first before you complain. Sumunod ka muna bago ka magko-complain sa mga nakakataas mong mista. Amen. Nung aming kapanahunan nung araw, maminamahal, hindi namin alam, may sulat ng dumarating, pinag-aayuno kami. Lalo na yung ibang lingkod. Mag-fasting ka ng 15 days. 3 days nga lang, hilo na ako Sakit na ng ulo ko. Pagpastingin pa ako ng 15 days. Wala akong magawa. Di ko alam ang kasalanan ko. Fasting. Pero maghapon pa lamang, nakakatanggap na naman ako ng sulat. Mag-break ka na. Bakit? Napatunayan na pala yung report, yung sinasabi, yung mga nakarating sa ating dearly beloved parents in the Lord, wala palang katotohanan. At napatunayan nila, gawa-gawa lamang, dahil grabe palang inggit. Grabe pala, maminamahal talagang yung ating pinag-aralan nung araw, nung kailang linggo lang nakalipas. Amen. Ang pinagmulan nito mga pagkabahagi. Amen. Praise the Lord. Kaya nga, grabing pasalamat ko. Minsan talagang kung kasalanan ko, inaamin ko. Dahil minsan ang dami kong nasasaktan at nasasagasaan. Dahil nung ako'y bago-bago pa lang, hindi sa pagtataas sa aking sarili, nagtataka ako bakit talagang isinasalang ako, hindi napakamahiyain kong tao. Isasalang ako sa pagsusong leader, as solemn song leader. Sabi ko, kunti pa lang ang nalalaman ko. Marami akong alam sa aking pinanggalingang congregation dahil I came from the Baptist congregation. Yung aking kaalaman doong mga inaawit, yun lang alam ko. Pero pagdating dito, ang daming mga papuring awit na hindi ko pa alam, dapat aralin ko pa. Pero talagang ako ang nakatala. Ako ang nakalagay, magsong leader. Nagtatago ako sa dungeon. Mayroon kaming, katulad ditong aking ilalim, mayroon po, halo ito, talagang walang laman ito. Doon ako nagtatago, walang makakahanap sa akin. Pagkatapos ng song leader na, yung joyful song leader, tinapos na pati sulim, siya na mag-isa. Minsan pagka sinulatan pa, hanapin yung ibang magsusong leader para lamang ako ay papalitan.
Ay pagkatapos, saka ako pupungas-pungas at lalabas. Pero andito na, susunod na ang letter, sulat. Ngayon din, hindi ka mag-break mamaya hanggang bukas. Sunday yan. Hanggang bukas, hanggang Martes, hanggang Miyerkules, Linggo ka na, uli mag-break. Paano yan? Dahil kasalanan ko, balik sa dungeon. Fasting. Dahil ginagawa ko, kasalanan ko. Kasalanan mo hindi, kinakailangan namin sumunod. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Nung ako'y sumunod, lalo pala akong tinuturuan lang ng mahal na Panginoon. At Martes pa lang, minsan Lunes pa lang, mag-break ka na raw. Bakit mo daw ginawa na ikaw ang nakatalangsong leader, nagtatago ka? Alam na alam ng ating mahal na beloved Mama Dear. Dahil iniiwasan ko nga, inaayawan ko nga. Ang sabi ng ating mahal na pastor, pag nagmi-meeting, lahat ng inyong inaayawan, yun ang ipapagawa sa inyo ng mahal na Panginoon. Lahat ng gusto ninyo, yan ang aalisin sa iyo ng mahal na Panginoon. Abay, kamot ako sa ano ba to? Ano bang klase ito? Puro reverse. Ang ibig sabihin, maminamahal, tinuturuan tayo. Tayo, maminamahal, ay talagang pinapasunod ng tama. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pakibasa nga ng mga talata na ating nabanggit. Kindly, Matthew 7:21-23 at ang Matthew 7:20. Kindly, praise the Lord. Ganito po sinasabi, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan at sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayoy ipahahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakilala? Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. 7:20. Amen. Kaya't sa kanilang mga bunga ay makikilala ninyo sila. Amen. Tingnan niyo, maminamahal. Yung ating binanggit kanina, pumalakpak muna sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya dito, binigyan tayo ng karunungan. Binigyan tayo ng wisdom. Dapat ingatan natin, silyuhan natin ang ating mga bibig at ang ating mga dila. Dahil dito nagsisimula itong problema, may namahal, na kung baga pinagmulan kung bakit itong talinghagang ito, itong talinghaga ng trigo at ng mga panirang damo, literally speaking, dito na tayo sa literal. Ano bang ibig sabihin ng panirang damo? Di ba yun itong mga kumakalat na mga kasiraan, hindi lamang sa ating kapwa, yung ating usap-usapan na walang kabuluhan, pati sa media, amen, dinadala na sa Facebook, ano pa? Alam niyo ba, maminamahal, na yan ay nasa banal na kasulatan? Pakibasa po ang Santiago, Kabanatang 3, talatang 3 hanggang 10. Tingnan niyo, maminamahal, dito, dahil wag na tayong magtuturuan kung sino man ang concern. Tingnan na natin ang ating mga sarili ngayon kung mayroon ba tayong ginagawa ayon dito sa ating mabasang talata. Kindly, praise the Lord. Amen. Dito po sa Santiago, ang Kabanatang 3, talatang 3 hanggang 10. Kung atin ngang inilalagay ang mga preno ng kabayo sa kanilang mga bibig upang tayo'y talimahin, ay binabaling din naman natin ang kanilang buong katawan. Narito ang mga daong naman, bagamat lubhang malalaki at itinutulak ng malalakas na hangin, gayon may sa pamagitan ng isang lubhang malit na ugit ay napapabaling kung saan ibig ng taga-ugit. Gayon din naman ang dila ay isang malit na sangkap at nagpapalalo ng malalaking bagay. Narito kung gaano kalaking gubat ang pinag-aalab ng lubhang malilit na apoy, at ang dilay isang apoy. Ang sanlibutan ng kasamaan sa ating mga sangkap ay dili iba't ang dila na nangakakahawa sa buong katawan at pinagniningas ang gulong ng katalagahan, at ang dilay pinagniningas ng impyerno, sapagkat ang bawat uri ng mga hayop at mga ibon, ng mga nagsisiusad at mga bagay sa dagat, ay pinaamo at napaamo ng tao.
Datapwat ang dila ay hindi napaaamo ng sinumang tao, isang masamang hindi nagpapahinga na puno ng lasong nakamamatay. Siyang ating ipinagpupuri sa Panginoon at Ama, at siyang ating ipinanglalait sa mga taong ginawang ayon sa larawan ng Diyos. Sa Diyos, sa bibig din lumalabas ang pagpurit paglait. Mga kapatid ko, ang mga bagay na ito ay hindi narapat magkagayon. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya kung ang mahal na pastor ang ating pagbabatayan, ang propeta ng Diyos, matagal na po niyang itinuturo sa amin na nauna sa inyo, kaya kami ngayon nagturo din sa inyo. Anong sinabi ng ating mahal na pastor? Open your mouth to praise the Lord. Buksan mo lamang ang iyong bibig, ang iyong dila, para purihin ang Diyos. Ang sabi ng ating binasang talata, ang mga kabayo daw ay napakalakas niyan. Amen. During ancient time, kayang hatiin ang katawan ng tao. Lagyan ng tali ang isang paa at ang isang paa sa kabila, patakbuhin, opposite direction. Pag pinatakbo ang kabayo, hati ang tao, patay. Nakikita po namin yan. Nakita na ninyo yan, na kaya, ganun kalakas ang kabayo. Pero sa pamamagitan lamang ng sinasabi rito, maminamahal ng prino na nilagay sa bibig. Amen? Isang hila lang. Ang sabi ng Biblia, maminamahal tulad ng kabayo, nakokontrol ang kabayo. Ang sabi rito, napakalaki ng barko, yung helm, yung ugit, ay kayang ibaling sa kaliwa, sa kanan, kahit anong bagyo. Nang dahil po dito sa helm na ito, sa ugit na ito. Amen. Pero ang dila, napakahirap ititame. Anong ititame? Napakahirap daw na prinuhan. Napakahirap daw na lagyan ito ng susi. Napakahirap daw itong kontrolin. Pero bilang mga anak ng Diyos, amen, ikaw ay trigo, hindi ka panirang damo. Tinawag ka ng Diyos dito sa katotohanan para magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Bakit hindi mo kayang prinuhan ang iyong bibig? Ang iyong dila. Nang sabi ng Biblia, ang dila mo, ang dila ko, ang dila natin ay lason. Ang dila natin ay fire. Kaya itong magwasak. Kita ninyo, sa Australia, ilang ektarya, ilang daang ektarya, libong ektarya ang nasunog. Ganun daw ang ating bibig kapag hindi natin ito kontrolin. Kaya nga ang sabi ng Biblia, hallelujah, pinababayaan tayo. May mga ngaral na nangangalaga sa atin. Tuturuan tayo, unto the uttermost part, maminamahal, na tayo talaga ay maturuan ang gusto. Pinababayaan tayo. Hallelujah! Ngunit, pagdating naman sana ng mga pangangaral, lalo na ikasisira na ng banal na iglesia, ng iyong pananampalataya, tumigil ka na. Amen? Huwag mong pababayaan na mawasak ka nito. Yan ang problema. Dahil kung ating pababayaan, mapapahamak tayo. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Episo 4:29 hanggang 32. Dahil talagang mabilis ang orasan. Amen. Ganito ang pagkakasabi. Anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan, upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. At huwag ninyong pigatiin ang Espiritu Santo ng Diyos, na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Ang lahat ng kabaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at panglilibag ay mga alis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masamang akala. At magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na mangagpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Lahat ng mga bagay na ito ay pinangaral na, narinig na, sinabi na, tuloy ka pa rin, tuloy pa rin tayo.
Sabi nga ng ating mga tumatayo kanina, yan ang naging dahilan. Grabe ng puspusan dito para lamang tayong nanonood ng movies. Nagkapuspusan ang tabi nating mga kapatiran ng mga seryoso. Yung ilan, pinag-usapan pa rin kabuhayan. Pinag-usapan pa rin ang kasiraan. Pinag-usapan pa rin ano nang nangyayari. Hindi nga natin malulutas itong ating problemang kinakaharap ngayon sa Pilipinas na matapos na itong COVID-19, na ito ang ating pinagpipray. Gagawa ka pa ng panibagong issue, panibagong problema. Gumagawa pa tayo ng, sumasabay pa talaga tayo. Di ba natin nalalaman na yan ay gawa ng demonyo? Na hindi yan ugali, hindi yan mga ginagawa ng mga tinatawag dito ng mahal na Panginoon, na ikaw ay inasik sa mabuting lupa, ikaw ay trigo. Baka ikaw ngayon ay ginamit na ng kalaban ng Diyos at ikaw na ngayon ang sinasabi ang banal na kasulatan na panirang damo. Amen? Nagdideclare ng lahat ng mga magmula sa amin ng mga manggagawa. Ating mga beloved helps. Hindi natin kaya na mag-isa. Hindi ko kayang mag-isa bilang naatasan ng ating mga pastor. Nariyan ang ating mga katuwang na mga manggagawa. Nariyan ang ating mga beloved elders. Nandiyan ang ating mga awit, mga manunugtog. Nandiyan kayo. Sama-sama tayo. Hindi ba natin ititigil yung nasisira ng iyong pagpapagamit bilang tunay na anak ng Diyos sa ministeryong ito? Na dati-rati nagsisigaw ka, pinagpala kang lubos, binago ka? Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord! Nasaan na ang isinisigaw mo nang sa buong katotohanan ka? Ipinangaral na sa atin ang diwa ng pagpapatawad, ang diwa ng pagtanggap ng mga kasalanan. Ipinangaral na sa atin na matuto tayong sumunod magpasakop. Dahil hindi tayo, maminamahal, pinapakain ang lason. Ang lason na kinakain mo ay yung sinabi ng Biblia na pinababayaan mo ang bunganga mo, ang dila mo, na yan mismo ang lason. Yan mismo ay fire. Yan mismo, minamahal, ay naglagablab na apoy. Amen. Amen. Kaya, hindi pa ba tayo natututo? Ang ating mahal na pastor, ilan ang mga naninira? Ilang Trinitarian pastor, maminamahal, hindi lamang nabaliw yung iba'y patay na. Pero kung nalalaman, pastor ko mismo sa pinanggalingan kong congregation. Pag inatake ang ating mahal na pastor, akala mo, siya na ang Diyos. Kung ano-ano mga binibitawan niya against our dearly beloved pastor. Ngunit hindi tulog ang Diyos. Sabi ng 4:13 ng Hebrew, ang Diyos ay nakikita ka kahit nagtatago ka pa sa ilalim ng bundok, ilalim ng tunnel, sa ilalim ng lahat ng iyong pwedeng pagtataguan. Hayag at kita ka ng ating Diyos. Lahat ng namumutawi sa iyong bibig, lahat ng nilalaman ng isip mo, ng puso mo, alam ng Diyos. Kilala ka ng ating mahal na Panginoon. Amen. Anong nangyari sa pastor na ito? Taon-taon pupunta ng Amerika para ipalaser ang kanyang puso, para gamutin ang kanyang puso. Tuwali po, mas bata pa ito kaysa ating dearly beloved pastor. Mga around 7 or 10 years ago, pumanaw ang pastor na ito sa kanyang kagagawan. Hindi tayo natatakot. Dahil ang Diyos ay hindi po magpapaliban. Sinabi ng 12:19 mga taga-Roma, sabi ng mahal na Panginoon, akin ang paghihiganti. Huwag ninyong pighatiin ang aking mga lingkod. Huwag ninyong touch not my anointed. Nangahas. Hindi lang siya. Dalawang pastor diyan manugang. Diyan sa Dakulang Palawan. Ginagaya ang mahal na pastor. Nagpasting ng 100 days. At pagkatapos ng 100 days, magkrusada daw sa isang lugar. Dahil pagkatapos siya magkrusada at may panumbalik, lahat ng mga nanlalamig daw puntahan ang mahal na pastor at ilihan sa mahal na pastor para ang mahal na pastor ay makarecover at gagaling. Yung mong pamumusong. Ganon siguro ang ating mga isip, ang ating mga puso. Ngayon,
Habang ako'y tumatayo dito, kulang na lang ninyo akong batuhin ng kamatis. Okay lang pag kamatis, masarap yan. Pag may kasamang itlog na maalat. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Alam niyo, mga minamahal, araw ng kanyang krusada ang nakatakda, 3 araw. Naglalakbay sa kanyang lugar. Katatapos ng 100 days. Eh, huwag mong sabihin, nasunod mo ang kalooban ng mahal na Panginoon, nakapag-fasting ka, amen, nakapagbibigay ka, lahat na nagawa mo, itong aking pinapatuto, pastor ito. Habang naglalakbay siya, maminamahal, pagdating ng kalagitnaan ng lugar na kanyang pagkrusadahan at kanyang pinanggalingan, biglang namatay ang pastor na ito. Oh. Sabi ko, akala ko ililihan sa mahal na pastor para ang mahal na pastor ay gumaling. Sumunod, yung kanyang manugang, nakausap ng mga beloved babies, may kunting pangangaral ng mabuting balita dahil sa Camp Crame, maraming mga instrumento na nadala, ibinigay sa ating church, pinadala sa kanya, pauwi na naman ng Palawan, dahil itong taong ito, maminamahal, nagsabi na, pinagkatiwalaan na daw siya ng mga beloved babies, at dahil isa po diyan sa mga lugar sa buong Palawan, ay atin pong outstations na pinangangasiwaan. Sa madaling salita, nabasa ko yung mga sulat niya. Ibinigay na sa akin ang pagiging presbitero. Ako na ang papalit kay Brother Buboy. Nabasa ko lahat, ipinasa niya sa lahat ng pastor doon dahil yung lugar kasi na yan, there are more or less 43 to 45 pastors na ngayon wasak-wasak sila, nagkakanya-kanya sila dahil sabi ng ating binasak talata kanina, by their fruits ye shall know them. Hindi lahat nagsasabing Panginoon, Panginoon, makapasok sa langit at magmana ng buhay na walang hanggan. Kung hindi yung mga gumagawa sa kalooban ng Diyos. Anong ginawa kami na mahal? Bago makarating sa kanyang destinasyon pa uwi sa kanila, lumubog yung barko. Lumubog yung barko. Yung ibinigay ng mga pulis, mga army sa Camp Crame na sayang. Lumaki ang tiyan ng pastor. Mabuti na buhay pa. Binigyan ng 3 taon para makapagsisi. Doon na buhay sa pinakamataas na bundok sa isang lugar na kanilang kinalagyan. Paggabi, pagkabilugan ng buwan, nakakalakad siya. Pero pag araw, nagtatago siya sa madilim. Ilang taon ang nakalipas nung pinagaling, balik na naman siya sa kanyang mga panluluko. Hindi mo maluko ang Diyos. Hindi tayo maluluko. Amen. Amen. Nang ninuman, walang makapanluluko sa atin. Dahil hindi tayo manluluko, tayo mga tunay na mga anak ng Diyos, tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Hindi nagtagal. Around 3 years ago or 5 years ago, sumunod, patay rin. Kaya maminamahal, kahit anong tago natin, kahit anong sira natin, kahit anong gagawin natin, dahil sa inggit, dahil sa ating mga maling mga suwisyon, mga mali nating mga akala, sa ating mga pananaw, sabi nga ng Biblia, there is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Hayaan mo ba na mapahamak ka? Makinig ka sa pastor mo. Makinig ka sa mga nangangalaga sa iyo. Hindi ka pakakainin ng lason. Hindi ka ipapahamak. Ikaw ay sasagutin, ikaw ay kukunin diyan sa kumunoy na iyong kinalalagyan dahil mahal na mahal ka ng mga ngaral mo, mahal na mahal ka ng pastor mo, tulad ng pagmamahal ng ating mahal na Panginoon. Nang sabi niya, hindi pwedeng bunutin ang mga panirang damo. Hayaan mo dahil pagdating ng judgment seat of Christ, we must all appear. Amen. Doon natin sasagutin lahat ng ating mga ginagawa. Kaya itong salita ng Diyos na naglilinis sa atin, nagbukas ng ating kaisipan, ay kinakailangan mong pakinggan at sundin. Amen! Masakit man ito man maminamahal ay tila baga talagang dinidigdig ka, pinipino ka. Ano bang ginagawa natin? Ilang Fahrenheit ang sobrang init para lamang lalabas ang purong ginto. O ilan?
Hindi lang siguro 10 times na degrees Fahrenheit para talagang lalabas ang ginto. Yung torch, gaano kainit yan? Ganon ang salita ng Diyos. Dahil nagkakamali tayo, nagkakasala tayo. Amen. Pero ang pagmamahal ng Diyos, nariyan palagi. Binibigyan ka ng pagkakataon para makapagsisi. Amen. Kaya ang mga mangangaral na ating napapakinggan, lagi tayong pinapaunawa ang diwa daw ng pagtanggap, ang diwa daw ng paghingi ng tawad, ang diwa daw, maminamahal, hallelujah, ng makakristyanong kahit tama siya, kahit mali siya, marunong siyang sumunod dahil siya ay tupa. Palakpakan natin ang ating malapit. Pakibasa po ang Proverbs chapter 21 verse 23. Dito po sa Aklat ng Kawikaan 21 talatang 23 at pakihanda ang Kawikaan 18 talatang 7 at ang Kawikaan 13. Kindly, malapit na tayo magtapos. Praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Kawikaan ng Kabanata 21, ang talata 23 po sinasabi, sino mang nag-iingat ng kanyang bibig at ang kanyang dila, nag-iingat ng kanyang kaluluwa mula sa kabagabagan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Whoso keepeth his mouth and his tongue, keepeth his soul from troubles. Totoo po ba yan, maminamahal? Totoo po ba yan? Yan na ba ay matatanggap natin ngayon? Pagkatapos nating mapakinggan ang pangangaral na ito, amen? Matuto ka bang magiging tupa? Matuto ka bang tumanggap na ikaw nga ay totoong trigo? Amen? Amen? Yung kasunod. Proverbs chapter 18 verse 7. Kindly. Ito po sinasabi, ang bibig ng mangmang ay kanyang kapahamakan at ang kanyang mga labi ay silo ng kanyang kaluluwa. Amen. Tingnan niyo. Tingnan niyo, maminamahal. A fool's mouth is his destruction and his lips are the snare of his soul. Proverbs chapter 13 verse 3. Yan niyo po. He that keepeth his mouth, keepeth his life. But he that openeth wide his lips shall have destruction. Sa Tagalog, kindly. Ito po sinasabi, siyang nag-iingat ng kanyang bibig, nag-iingat ng kanyang buhay. Ngunit siyang nagbubukang maluwang ng kanyang mga labi ay magkakaroon ng kapahamakan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tinutuldukan na natin ito, maminamahal. Pagkatapos nating marinig ang mensaheng ito. Grabe, maminamahal. Hindi lang ninyo alam ang phobia, ang pasakit na nararamdaman ng lahat ng mga concern na inyong mga pinagagawan. Ng pinagagawa ng mga kapatid nating minamahal hanggang ngayon. At nagyayabang pa, nagmamataas pa. Hallelujah. Na ang sabi pa, yata nila sa kanilang mga sarili, na wala silang kasalanan. Para na silang si Pilato. Pagkatapos makuha namin ang proiba, ang ebidensya, nandiyan, maminamahal, sabi, ilalatag pa natin gusto ninyo, ipatarpuli natin yung lahat ng inyong mga sinasabi at lahat ng mga ginagawa nila. Maminamahal, anumang nangyari sa ating banal na iglesia, hindi lamang ito dito. Ito ang problema at sakit ng iglesia sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Dahil sa grabing envy. Grabe talaga, maminamahal, ang kanilang inggit. Kaya maminamahal ko, siguro naman ay tama na itong mga pangangaral na ito, mayroon ang nananaginip kailan lamang. Habang umaawit lahat ng mga awit na umaawit dito, ating mga instrumentalist tumutugtog. Araw ng Miyerkules, biglang nag-rapture. Nakita niya ang daming naiwang instrumentalist. Nakita niya ang daming mga choir member na naiwan. Ito'y pangungusap sa ating lahat, maminamahal. Na dapat, hallelujah, patunayan na natin sa mga sandaling ito na tayo nga talaga'y totoong trigo. Hindi tayo paninirang damo. Tayo nga ay talagang naihasik sa good ground. Hindi tayo doon naihasik sa mga tatlong bagay na sa dawagan, na sa mga batuhan, nandiyan sa mga tinikan. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit?
Dahil kahit nakikinig tayo ng Ebanghelyo, hawak ang gadget, email ng email. May viral na napanood natin na ipinatotoo ng ating beloved Sister Ted Almeida Smith na taga Cebu. Nabanggit ng ating mga aral ng Miyerkules. Grabe ang palo. Halos mamamatay na. Nagbili na siya'y mamamatay. Ngunit tumingi siya ng tawad. Hindi na nakadalo. Ang kanyang inatupag na ay yung mga gadget. Ang kanyang inatupag na ay yung kanyang pangsarilit, pangsanlibutang gawa. Hanggang naghihingalo na ang batang ito. Nagpapaabot ng prayer request sa mga beloved babies, sa ating dearly beloved pastor, na siya'y patawarin, bigyan pa ng pagkakataon ng mahal na Panginoon. Habang kinakausap sa ospital, nakaswero, ando na, nakalagay na, maminamahal, sa ICU. Ipinanalangin ng buong congregation, kahabagan ng mahal na Panginoon, dugtungan pa ang buhay, dahil binabaliwala ang kanilang pagpapagamit bilang adult choir, bilang youth and singles choir, bilang member ng Jesus Finest Generation Choir, bilang instrumentalist, bilang elders of the church, bilang mga manggagawa ng ministeryong ito. Mabuti na lamang kinahabagan muli ng ating Diyos na buhay. Si Brother G.R. maminamahal, habang maghihingalo na, humingi ng tawad, mahal na Panginoon, bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Ibigay ko na ang aking matitirang buhay kung bigyan mo pa, kung dugtungan mo pa para sa iyong kaluwalhatian. At sa kahabagan ng ating Diyos na buhay, dinugtungan ang buhay ni Brother G.R. At kailan lamang maminamahal, nakarecover na at nakalabas na sa hospital. Hindi pa ba tayo maminamahal, titigil sa mga kaibangan natin? Atin pa rin talagang ipagsiksikan yung ating nalalaman, yung ating nararamdaman, yung nasa isip natin. Na samantalang walang ginagawa ang ating dearly beloved pastor, ng inyong mga manggagawa, ng ating mga helps of the church, idalangin kayo. Isama kayo sa mga panalangin araw at gabi na kayo'y kahabagan, ingatan sa araw-araw ninyong pamumuhay, sa pagsugod natin sa ating buhay araw-araw nitong COVID-19 na ito, na tayo'y buhay na mahal na Panginoon at hanggang sa kanyang pagbabalik, masumpungan tayong perpekto, karapat dapat tumanggap, aani sa ating pinagpagalan, magmana tayo ng langit at buhay na walang hanggan. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Eh, sabi ng ating beloved Mama Dear, kay dali ninyong lumimot, kay dali nating lumimot. Anong kaibahan natin kay Judas Iscariote? Nakita ni Judas Iscariote, ang mga bulag nakakita, ang mga pilay lumakad, ang mga kitungin nilinis. Anong ginawa ni Judas Iscariote? Bininta ang mahal na Panginoong 30 pieces of silver, shekel of silver. Nung maangkin niya na, makuha niya na, hindi naman niya napakinabangan. Ngayon, granting without admitting, nasira na ninyo ako! Nasira na ninyo ang gawain! Di ba ninyo alam? Di ba natin alam na mga kaluluwang mawawala, sisingilin sa inyong mga kamay? Nagsisikap ang mga man of God, ang mga tinuruan ng ating dearly beloved pastor, na maayos. May mga sumisira, kaya kahabag-habag kayo kung hindi kayo magsisi. Kung hindi natin tanggapin, hindi tayo magpasakop, isang tiyak na bagay, mapapahamak tayo. Ngunit kung kayo, tayo, ako, ay matutong magpakumbaba, ang Diyos ay nagpapatawad. Mahabaging Diyos, naghihimalang Diyos, nagpapatawad na Diyos. Amen! Habang tinitingnan ko, maminamahal, nare-recall ko yung pananalita ng ating dearly beloved pastor. Sabi ng mga pastor, sa kasalukuyan, 70%, 75% nawala sa aking isip, sa aking bibig. Kaya utal-utal siya habang binasa yun. 70% nawala pang makita mo ang mga himala ng mahal na Panginoon, upang ang buong mundo makita ang himala
Nakita na natin ang himala. Sisirain pa natin. Ano nangyari? Bakit tayo nagpapaalipin sa dyablo? Nagpapaalipin kay Satanas para lamang wasakin ang ating pananampalataya. Mahalaga kayo sa paningin ng Diyos. Makita lamang namin kayo na mainit na naglilingkod sa Panginoon. Masigla sa inyong lugar na kinalalagyan. Habang sinisilip kayo, tulad ng ating mahal na Pastor Bakit umiikot-ikot siya sa Moranto, sa Luneta, tinitingnan niya, tuwang-tuwa siya ng kanyang mga pinangangaralan. Tumubo na ang pananampalataya, nananatili na sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Naging mainit na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Sapat na sa amin. Wala tayong habag. Lagi pa nating sinisisi ang mga nananalangin sa atin araw at gabi para tayo minamahal. Magiging victorious, mananagumpay sa ating laban araw-araw. Madaling araw, sa totoo lang minamahal, abnormal lang aming mga tulog dahil magkaedad ka na. Abnormal ang tulog, alas 12 matulog, hindi na makatulog yan. Tuloy-tuloy na nagpupuri. Alas 2 magising. Tuloy-tuloy na magpuri. Hanggang andyan na ang ibang mga manggagawa para ipagpapatuloy ang puri. Intindihin natin, maminamahal. Hindi tayo panirang damo. Trigo tayo. Dalawang huling talata, sinabi ng Matthew 12, 36, 37. At ang last verse, ang Luke chapter 21 verse 15, sa English natin basahin ang Lucas. Kindly. Saklat ng Mateo ang kabanata 12, ang talata 36 at 37. At sinasabi ko sa inyo na ang bawat salitang walang kabuluhang sabihin ng mga tao ay ipagsusulit nila sa araw ng paghuhukom. Sapagkat sa iyong mga salita, ikaw ay magiging banal at sa iyong mga salita ay hahatulan ka. Amen. Yung last verse, English, kindly. Luke chapter 21 verse 15, kindly. Anak, hindi ka na rito. From the book of St. Luke, chapter 21, verse 15. For I will give you a mouth and wisdom, which all your adversaries shall not be able to gainsay nor resist. Tingnan niyo, maminamahal, yung mga talatang ating binasa. Gamitin mo ang iyong bibig para purihin ang Diyos. Magpatotoo ng mabubuting bagay na ginawa ng Diyos sa iyo. Huwag mong gamitin yan na ipinaninira mo sa iyong kapwa mananampalataya, lalo na iyong manggagawa, lalo na iyong pastor, lalo na ang mga beloved babies, lahat ng mga kinakasangkapan ng Malapanginoon para maging katuwang sa dulang ng Malapanginoon. Ang sinabi ng 21:15 ng Lucas, sapagkat bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungan na hindi mangyayaring masalangsang o matutulan man ng lahat ninyong mga kaalit. Malayo ang interpretasyon ng Tagalog. Ang English po ay napakaliwanag. Sinabi rito, for I will give you a mouth and wisdom which all your adversaries shall not be able to gainsay nor resist. Magtatago daw ang demonyo. Magtatago daw sa takot ng lahat ng mga gumagawa ng mga kabulastugan nang dahil sa takot sa iyo kapag ang katuwiran ni Kristo ay nasa iyo. Kaya mga minamahal, binabalaan ko lahat. Tama na. Tuldukan ng lahat ng ito. Magsisi kayo. Magsisi tayo. Ginawa mo hindi, magpatuloy ka.
umawit na. Mahalaga ang pagsisihan, ang kasalanang nagawa. Mapatunayan mo man o hindi, lalo na patunayan pa. Pag hindi kayo maging kahabag-habag sa paningin ng Diyos, Ako ay may lakas. Maglilingkod ako sa pangalan mo. Aking buhay ko. Habang ako'y nabubuhay, ako'y maglilingkod sa iyo. Habang ako'y may hininga, magpupuri sa ngalan mo, aking Panginoon. O sunod sa iyo aking Panginoon, habang ako ay may lakas. medyo bilisan ng kunti para tayong nang patay dito. Maglilingkod ako sa pangalan mo. Aking iaalay ang buhay ko sa Yes, Lord, Lord, hallelujah. habang ako'y Maglilingkod sa iyo. Habang ako'y may hininga, magpupuri sa ngalan mo, aking Panginoon. O habang ako'y may buhay, ako'y maglilingkod sa iyo. Habang ako'y may hininga, magpupuri sa ngalan mo, aking Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, minsan hindi maiintindihan ng mga kapatiran natin ang mga nangyayari sa loob at labas ng iglesia. Minsan ginawang pulutan ang mga bagay na ito. Ngunit ilang beses na pinag-uusapan kung totoo tayong tupa ng mahal na Panginoon, maging masunurin. Sabi nga ng ating mahal na pastor, granting without admitting. Wala namang perpekto. Mali ang mahal na pastor, mali ang ibang lingkod, mali ang mga tumatayo sa pulpito. May Diyos tayong nagpapaalala na mamalo. Hindi ka natakot kung ikaw talaga ang may mali. Hindi tayo natatakot kung tayo talaga ay mali. Hindi natutulog ang Diyos. Ngayon pa lang, ramdam na ninyo, ramdam na natin na umaalis na unti-unti ang banal na Espiritu na malapayan sa iyo, sa akin, sa ating lahat na mga gumagawa ng mga kabaluktutan. Kaya nga, ang kahabagan ng Diyos ay palaging nariyan upang kumatok sa ating lahat na panahon na
Ito ang dahilan kung bakit nagpapako ang ating mahal na Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Tinapos niya na nung siya'y sumigaw ng "It is finished." Pinairal mo pa rin ang katigasan ng ulo mo, katigasan ng puso mo. Nagyayabang ka pa rin na hindi ka mali. Wala tayong kamalian din. Okay, wala ka palang kamalian. Pero sumunod ka. Mayroong nangangasiwa at namimimuno sa iyo. Hindi ikaw ang pastor ng ministeryong ito. Hindi tayo ang pastor ng ministeryong ito. Wala kang patutunguhan. Wala tayong patutunguhan. At wala din tayong paruroonan. Sabi nga ng ating beloved Minister Boggs, Weldy James Almeida Jr., ang future ng sanlibutan ito ay ang sementeryo. Tama-tama ngayon, unang araw at paggugunita sa mga namamayapa. Alalahanin mo, alalahanin ko, alalahanin nating lahat na lahat ng bagay may katapusan. Ang Diyos ay namamalo, ang Diyos ay hindi konsentidor. Hindi ka pastor, hindi ka ordained preacher, hindi ka nangangasiwa, huwag mong ilagay ang batas sa kamay mo. Sumuko ka, magpakumbaba ka, humingi ka ng tawad, once and for all, para ikay mapatawad. Kahit kung hindi, mapapahama ka. Purihin ang ating Diyos na buhay. Sa hapong ito, dumalangin tayo na kina't mapagpala naming Ama, Diyos namin sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Salamat, mahal na Panginoon, sa Ebanghelyo ng kaligtasan namin napakinggan. Batay sa iyong mga salita, tunay nga kaming mga tupa mo. Tunay nga kaming iyong inasik sa mabuting lupa, trigo sa iyong paningin, handang magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Ngunit sa mga kapatid namin, malapay na kahihirap, ipaunawa, masyado na nagmamatigas. Kahabagan mo pa rin sila, mahal na Panginoon. Tulungan mo pa rin turuan ang kanilang mga sarili, mahal na Panginoon. Marunong magpasakop, sumunod si banal na kalooban. Sunod si mga ordinansa ng iyong banal na iglesia. Sa mga kapatid namin, mahal na Jesus, na narito, na may mga pangailangang personal, lalo na may mga naramdaman, ang grabing kahirapan na aming dinanas ngayon sa pandemyang ito. Inihiling ko po, mahal na Jesus, na tulungan mo kami ipagkaloob ang kanilang mga pangailangan sa ibalang kaparaanan. Patawarin mo kami, linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming mga karumihan, at anumang mga hinihiling ng mga kapatid ko, ipagkaloob mo po sa hapong ito. Sa makapangirang pangalan ni Jesus at sa pangkalahatang panalangin ng aming dearly beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, ipatong inyong kanang kamay sa inyong mga ulo, ang kaliwang kamay sa parte ng karamdaman, katigasan ng puso, katigasan ng ulo. Hallelujah, sa pangalan ni Jesus, cancer, tuberculosis sa puso, high blood, diabetes, asthma. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Incurable sicknesses and diseases. Di mo nila kahirapan, kasahod. Pamas, complete healing and deliverance. Hallelujah, right now. Di mo na kahirapan, kasahod in Jesus' name. Be prosperous in Jesus' mighty name. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, Brother Jesus, for answering our prayers. Thank you, Lord. Hallelujah, for answering our prayers. Thank you so much, Brother Jesus, for answering our prayers. Taas natin dalawang kamay, maminamahal. Jump 3 times and shout, hallelujah, praise the Lord. Huwag magbibiro. Talagang angkinin ang pangako ng mahal na Panginoon. Tanggapin na at walang imposible sa ating Diyos na buhay. Amen? Praise the Lord. Sabay-sabay. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. We love you in the Lord, but our dear Jesus loves you more abundantly. Ating beloved Brother Noel, para po sa ating pong Holy Supper na isasagawa. Praise the Lord. God bless you, beloved ordained preacher, sa pagdadala ng mensahe ng kaligtasan. Habang ipinamamahagi ang katas ng ubas at ang tinapay, mga minamahal ko, kaugnay sa ating isasagawang banal na hapunan.
Patuloy tayo makipag-ugnay sa ating mga pinakamamahal na Panginoon. Tiyakin po natin mga minamahal ko na tayo po'y maging karapit dapat. Worthy to partake, mga minamahal ko, hallelujah, sa banal na puno. Dumudulog sa banal ng banal mong puno. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. At kaugnay sa ating pong isasagawang isang sagradong bagay, mga minamahal. Siya sa atin ating mga puso bago sumalo sa banal na hapunan ito. Tiyakin po natin na tayo po'y karapat-dapat. Sapagat malinaw ang sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal ko, hallelujah. Kapag tayo po'y hindi naging karapat-dapat sumalo, tayo po'y magkakasala sa banal na katawan at dugo ng mga Panginoon. This is no ordinary last meal na kagaya ng pagkaintindi ng mga makasanlibutan. Hindi ito ordinaryong Last Supper with the apostles, mga minamahal. Kung atin lang malalaman, hallelujah, ang tunay na kahulugan, hallelujah, ng banal na hapunan, mga minamahal ko, hallelujah. At titiyakin po natin na talagang tayo po, mga minamahal ko, ay worthy talaga na sumalo. Ang sabi ng banal kasulatan, mga minamahal ko, I am the bread of life. Ako ang tinapay ng buhay. Dito po sa aklat, mga minamahal ko, hallelujah, basahin muna natin, mga minamahal, upang ating maunawaan, mga minamahal ko.
Ano ba ang, what symbolizes, mga minamahal ko, itong tinapay? Na hindi lamang, oo, tinapay, sumisimbolo ng katawan ng mga Panginoon. Oo, katas ng ubas na sumisimbolo sa banal na dugo ng mga Panginoon. It's more than that, mga minamahal ko. Ang sabi ng John chapter 6 verse 51, aklat ng 1, kabanatang 6, ang talatay 51. At ituloy po natin ang basa sa 54 hanggang 56. Sinabi po rito ng mga talatang aking nabanggit. Ako ang tinapay na buhay na bumabang galing sa langit. Kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya ay mabubuhay magpakailanman. O at ang tinapay na aking ibibigay ay ang aking laman sa ikabubuhay ng sanglibutan. 54, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At siya'y aking ibabangon sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako'y sa Kanya. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Let us all pray, mga minamahal. Humingi tayo ng tawad. Palayain ng ating mga sarili. Palayain natin mga puso sa galit. Palayain natin ating mga sarili. Hallelujah. Sa mga bagay na hindi natin makikinabang. Ano man ang ating mga kinikimkim na sama ng loob. Galit. O ano man yan. Mga inggit. Mga agam-agam. Alisin natin yan. Ibigay natin sa walang Panginoon ang lahat. Hallelujah. Sapagat siya mga minamahal ko nagsabi sa hallelujah. Magaan ang kanyang pamatok. Walang, mga minamahal ko, walang mabigat na bagay na hindi kayang dalhin ng walang Panginoon. Let us all pray. From the bottom of our hearts, nakilang Diyos sa magbanal, makapangyarihan sa lahat. Talasas mo nababatid, maging kaibuturan na ay mga puso ito. Cleanse our hearts, O Lord. Hallelujah. Linisin mo ang mga puso ito, mga Panginoon, mula sa masamang bagay, igit, galit, sama ng loob, mga Panginoon. Palayain mo po kami, mga Panginoon. Gawin mo po kami karapat-dapat na sumalo sa sagradong bagay na itong manalapunan. Sa pangalan ng panalangin na kami minamahal ay Evangelista Will Estrada Almeda. Nagalin mo mga minamahal na Beloved Almeda children. Na kami po mga minamahal na mamanggagawa. Lahat na ito'y aming sabot panalangin. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah. Ating mong basahin ang mga mahalagang talata, ang mga minamahal ko, kaugnay po sa ating isa sa gawang banal na hapunan. Dito po sa aklat ng unang Korinto, kabanatang 11, mga minamahal ko, hallelujah. Ang talatay 28 hanggang 29, mga minamahal ko. Sinabi po rito, datapwat siya sa atin ng taong kanyang sarili, at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sabagat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili, kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Itaas po natin ang basa. Sa 26 hanggang 27. Sapagat sa tuwing kanin ninyong tinapay na ito at inuman ninyong saro, ay hinahayag ninyong pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. E sino magkumain ng tinapay, uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Hawakan na po natin ang tinapay na hindi lamang basta sumisimbolo, mga minamahal ko, sa kabanal-banalang katawan ng mga Panginoon, kundi ito, mga minamahal ko, hallelujah. Ito po, hallelujah, ay isang paraan para makabahagi tayo sa kabanalan ng mga Panginoon. Ang sabi po rito, mga minamahal ko, hallelujah, sa talatang 23 ng ganun ding kabanata, sabagat tinanggap ko sa Panginoon ang binibigay ko naman sa inyo ng Panginoong Hesus ng gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. Sa 24, at nang siya'y makapagpasalamat,
ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Do this in remembrance of me. Kainin po natin ang tinapay. Ihanda na po natin ang katas na ubas na sumisimbolo, hallelujah, kamanal-banalang dugo. Yung ating pinakamamahal, Panginoon, na ating nabasa. Siya palang tunay na inumin. Hallelujah. Sabi ng talatang 25, at gayon din naman hiyawakan ang saro pagkatapos na makahapon, na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo magsisinom sa pag-aalala sa akin. Inibig po natin ang hallelujah. Katas ng ubas ito. Kamalabala po natin pinagawa, Panginoon. Inalay ng ating Diyos. Sa langit ay kanyang kusang nilisan. Sa krus tinanggap ang Para sa'yo. Diyos ay buhay. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Sa patnubay, mga minamahal natin pong minsan pang naisagawa ang banal na hapunan. Hallelujah. Na sa tuwing unang linggo, mga minamahal ko ng panibagong buwan ay ating idinaraos, mga minamahal ko, upang alalahanin ang banal na sakripisyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na minsan pa, mga minamahal ko, hallelujah, talagang sakripisyong matatawag. Hindi kayang pantayan, mga ninuman, mga minamahal ko, hallelujah, para lamang sa ating pong katubusan, mga minamahal ko.
katubusan ng ating mga kasalanan at magmana tayo, mga minamahal ko, ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. At tayo na po darako sa ating po mga mahalagang announcement. Mga minamahal ko, akin na pong tinatawagan, ating beloved elder, beloved Brother Marlon de Vera. Mga minamahal ko, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Minsan na po nating palapakan ng ating Malapaynoon. Praise the Lord. Amen. God bless po sa ating pong beloved Elder Noel Bragas sa pagkandak po natin po Holy Supper. Salamat sa ating Malapaynoon. Amen. At bago tayong patuloy sa kabagan lamang ng ating Malapaynoon sa kapitulo at ating pong beloved Preacher, ako po ay nagpapabuo ng pinapataas sa pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagsamba ay para lamang sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord! Minsan na po nating palapakan ng ating Malapaynoon. Amen. Dobling paggalang at pagbati ng isang magandang hapon sa ating pong beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeda. At lagi po natin inaalala mga turo nilang isang aral ating pong minamahal ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa pong beloved children, sa ating pong minamahal na manggagawa, sa dakong ito, sa ating pong minamahal na elders, sa inyo man po mga minamahal datihan man, sa ating mga Facebook viewers, isang mawapalang hapon po sa ating lahat, sa pangalan ng ating Malapaynoon. Amen. At wala po ba tayong bisita mga minamahal na ating kasama na first time po? At kung wala naman po mga minamahal, ngayon po mga minamahal, yung mga ating pong Holy Supper, first Sunday of the month mga minamahal, ang ating pong kinukuha mga minamahal ay ang ating pong monthly blood offering. Amen. Lahat muna nagagalag sa pagkalob na ito, palakpakan po muna natin ang ating Malapaynoon. Praise the Lord, napakahalaga mga minamahal itong ating pong monthly blood offering na ito na huwag nating kalimutan. Sabi nga ng Hebreo ang kabanata 9, ang talatang 22, at ayon sa kautusan ay halos masabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo, at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Amen? Sa Gs 4, sabi pa rito, sapagkat di maari na ang dugo ng mga baka at mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. Praise the Lord. Malinaw mga minamahal na dahil sa kamatayan ng ating Malapaynoon sa krus ng Kalbaryo sa nagkatawang tao, mga minamahal, ay napatawad ang ating mga kasalanan, mga minamahal, dahil sa dugong tumigis sa taong Diyos na katawang tao na banal, mga minamahal, ay ngayon mga minamahal tayo ay nakatamo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Ang sabi ng Biblia sa totoo lang ay walang bagay upang masuklian man lamang, mabayaran lamang ang kabutihan ng ating Malapanginoon. Amen? Subalit itong ating ginagawa na monthly blood offering, mga minamahal, ay ito'y pagpapakita ng ating taus-pusong pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Na isa tayo, mga minamahal, sa nagtamo ng kapatawaran, may kaligtasan at buhay na walang naghihintay sa atin. Sampu ng ating mamahal sa buhay, mga minamahal. At ating itong ginagawa, mga minamahal, bilang siyempre ating pagtanaw ng ating pusong pasalamat at utang na loob sa ating Malapanginoon. Hindi tayo karapat-dapat, tayo iniligtas ng ating Malapanginoon. At itong monthly blood offering na ito, mga minamahal, ay ating lagi na po itong ginagawa, mga minamahal, ang paraan po ng ating pagkaloob, mga minamahal, upang ayon sa kaluguran ng ating Malapanginoon, sa isang pamilya, mga minamahal, sa mag-asawa, mga minamahal, ang isa po, mga minamahal, ay kaloob po, mga minamahal, nag 50 pesos po, mga minamahal. Amen. At kung sila ay magkasama, siyempre dalawa po, mga minamahal, ay 100 pesos na po, mga minamahal. Sa mga anak naman po, mga minamahal, ang isa po, mga minamahal, ay 25 pesos. At dito sa probinsya, dahil probinsya po ito, mga minamahal, ay binabaan na lamang po, mga minamahal, sa ating Central Church po, mga minamahal, ay may kaunting kataasan po, mga minamahal, ang kanila pong
ipinagkakalob doon mga minamahal. Subalit sa atin, dahil siyempre tayo dito lang sa probinsya mga minamahal, ay binabaan po mga minamahal. At sa mga anak, sa isa po mga minamahal, 25 pesos. Kung tatlo po mga minamahal, i-multiply na lamang po natin mga minamahal, 3 yung bilang ng ating mga anak at times 25. Kung ano po, lalabas mo sa calculator, yun po ay marapat natin na ipagkalob sa ating mahal na Panginoon. Tandaan natin mga minamahal, itong ginagawa natin ay hindi upang mga minamahal ay sabi nga ay mabayaran ang ating kasalanan, dahil binayaran na ng Diyos ang ating kasalanan. Ito ay atin lamang kailangan gawin, dahil ito ang buong katungkulan, obligasyon ng mga Kristiyano, ang ating dakilain at pasalamatan, huwag kalimutan ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon, na bagamat tayo ay makasalanan, ay namatay ang mahal na Panginoon upang tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Palagpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Lahat ng nagagalak sa pagkaloob ng ating monthly blood offering, magsabi ng Praise the Lord! Amen. Praise the Lord. At sa oras na itong mga minamahal, atin na pong ihanda mga ating pong ipagkaloob ng ito'y masaganang basbasan ng ating mga Panginoon. Narito po ating pong beloved Brother Romy Benitez, dahil wala po ating pong beloved Brother Saldi de Guzman. Sinalamang po ang mananalangin. Manalangin muna tayo bago nating patanggapin po yung ating pong mga minamahal na bisita. Amen. God bless po, beloved Marlon Rivera. Tayo pong lahat ay manalangin. Opo, dakilang Diyos, Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat. At sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Isus, maraming salamat po sa oras na ito, O Diyos, na kami, Panginoon, ay nagkakaisa, Panginoon, na magkalob sa monthly blood offering, Panginoon. At sa unang panalangin ng aming ang Ebanghelista, Pastor Will Estrada Almeida, pagpalain mo ang aming ipagkakalob sa monthly blood offering na ito, O Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, dahil kayo ang unang nagbigay, Panginoon. Sinasakripisyo niyo po ang iyong buhay doon sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, at nabuhos ang iyong banal na dugo upang bawat isa sa amin ay nagtamo ng kagalingan, Panginoon, kaginhawaan sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay ng bawat isa, Panginoon, sa bawat pamilya na magkakalob, Panginoon, mga nakibahagi sa pagkakalob na ito, Diyos. Maraming salamat at patuloy mong pagpalain ang bawat isa sa aming Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Come, March let na lamang us po tayo all mga minamahal. Magkaroon tayo ng panalangin. Palagpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Pagpalain po kayong lubos na ating mahal na Panginoon, at siya po mababalik na billion times, trillion times higit pa sa ating pangailangan mo minamahal. At sa oras na ito, ating pong munang patanggapin, ating pong muling inaanyayan tumayo, yung ating pong minamahal na bisita. Amen. Kaya hindi ating pong iasisilakan, pakiasin na lamang po. Amen. Sa ating mga minamahal na bisita, amen, napakalaga ng inyo pong gagawin sa oras na ito, ang tanggapin ang Panginoon bilang inyong personal na Diyos, Hari, tagapagligtas ng inyong buhay. Inyong gagawin ay hindi ito paglipat ng reliyon, kundi pagsaganap sa utos ng Panginoon upang magkaroon tayo ng kaligtasan at buhay ng walang hanggan. Una ay napakalaga sa isang tao, yung pagkakaroon ng pananampalataya. Ito ay paniniwala sa kapanatagan. Natin po sisipang paniniwala sa bagay na hindi natin nakikita. Ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Kaya dito mga minamahal ay walang anumang mga inanyuang larawan dito na sinasamba, dahil ang Diyos ay Espiritu katotohanan at kinakailangan sampalatayan ng tao na sino mang lumapit sa Diyos ay manampalataya na may Diyos. Pangalawa ay ang pagsisisi. Sabi ng Biblia ay walang matuwid, wala na isa lahat
ay nagkasala at walang kailangan ng tao upang mapatawad sa kanyang kasalanan kundi ang Malapaynoon. Ating pagsisihan, yung ating mga kasalanan, ating banggit ito sa harap ng Malapaynoon at handang patawarin yan ng ating Malapaynoon. Pangatlo ay ang bautismo sa tubig. Sa pangalan ating Malapaynoon, itong bautismo ay hindi po yung paglipat ng reliyon, kundi pagsaganap sa utos ng Malapaynoon. Kapag tayo ay ilubog, pag-aw natin tayo ay bagong nilalang na sa paningin ng ating Malapaynoon, yung ating pagsisisi, magiging ganap ang kapatawaran kapag ating ginawa itong pangatlong ito, yung bautismo sa tubig, sa pangalan ating Malapaynoon. At yung pang-apat ay yung bautismo sa Santong Espiritu. Ito ay ang Malapaynoon madalas siyang gumagawa. Sabi ng Biblia ay hindi lahat ng tao ay nararamdaman ang bala presensya ng Malapaynoon. Yun lamang na binigyan ng karapatan bilang mga anak, maging anak ng Diyos. Kaya napakalaga na inyong gawin yung tatlo, panampalataya sa ating Malapaynoon, pagsisisi, at bautismo tayo sa tubig sa pangalan ating Malapaynoon. Yung pang-apat ay ang Malapaynoon na po ang gagawa. Kaya sa oras na ito, inyo pong itaas ang inyong kamay. Ito'y panalangin ng pagtanggap at mula sa inyong puso, ito'y inyong sambitin sa harapan ng ating Malapaynoon. Sundan ninyo ang panalangin ng pagtanggap. Sabihin nyo, mahal na Panginoong Jesus, maraming salamat sa hapong ito na aking napakinggan ang iyong salita. Maraming salamat, ako'y inibig mo, bagamat makasalanan. Narito ako, mahal na Panginoong Jesus, humingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. Pumasok ka sa aking puso, linisin mo ako, hugasan ng iyong baldugong umagos sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap kita, mahal na Panginoong Jesus, bilang aking Diyos, Panginoon, Hari, at tagapagligtas ng aking buhay. Isulat mo po ang aking pangalan dyan sa aklat ng buhay, sa kalangitan, 10 ng aking mamal sa buhay. Gawin mo po akong tunay na Kristiyano, sa gawa, sa isip, sa salita, at sa katotohanan. Ako'y magpasimulang maglingkod sa iyo hanggang sa iyong pagbabalik. Ito po ang aking samot panalangin sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Praise the Lord. At ako yun lamang po ang manalangin tayo, mag-isa manalangin mga minamahal para sa dalawang kalong ito lumapit sa ating Malapaynoon. Hallelujah, dakilang parang Diyos, makapanasa sa pangalan mo, Jesus. Maraming salamat sa dalawang kaluluwang aming nakasama na sila sumasampalataya sa iyong Malapaynoon. Humingi ng kapatawaran sa kanilang kasalanan, Malapaynoon, at handang tanggapin ka bilang Diyos, Hari, Panginoon, tagapagligtas ng buhay. Aming dalangin, Malapaynoon, isulat mo ang kailang pangalan dyan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Huwag ito ang maging huli ng kailang paglilingkod sa iyo, Malapaynoon. 10 ng kailang mamas sa buhay, makasalaman namin sila maglingkod sa iyo hanggang sa iyong pagbalik. Pagpalain mo sila, Malapaynoon. Ito po ang samot palangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pero maaari na po kayong umupo. At huwag po kayong uwi na hindi nyo matanggap ang bautismo sa tubig sa pangalan na ating Malapaynoon Jesus. Amen. At yung pong update po natin, mga minamahal, yung ating pong special offering na nilikom po para sa pabili ng mga upuan magagamit sa mga gawain nating Malapaynoon. Ang cash on hands po natin nasa 1,337 pesos at 50 centavos. At mga minamahal, yung ng halagang nabanggit ka makailan lang ay yan ay na-remit na at yan ay bibili na po uli, mga minamahal, ng upuan at another, ayon sa estimation, another 20 pieces po, mga minamahal. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo lubos na pinagpala ating mahal na Panginoon at yan ang resulta na mga Kristiyano kailanman hindi naghihinawa, patuloy na nakikiisa, may kagalakan sa kailang puso na sumporta sa bawat proyekto ng ating mahal na Panginoon. At sa mag-nice mga minamahal na mag-pledge po mga minamahal, magkaloob, available po lagi, open po mga minamahal. Lapit lamang po kayo sa ating po beloved sister information o sa ating po beloved sister Jen po. Sila po ang nasa care po mga minamahal. Amen. At tayo po lubos na pong palain ng ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po idarako ng mga minamahal sa ating pong regular na announcement. Tuloy-tuloy po ang balagawin ng ating mahal na Panginoon. 3 times a week po. Dinaraos po rito ang ating pong midweek service tuwing Wednesday. Nag-start po ng 1:00 ng hapon at tapos na po tayong 5:00 ng hapon. Ating pong overnight prayer tuwing Friday. Nag-start po ng 9:00 ng gabi at tapos na po ng 6:00 ng umaga na po ng Sabado. At ating pong general service mga minamahal tuwing Linggo. Nag-start po ng 9:00 ng umaga at tapos na po ng
alas 3 ng hapon. Ngayon lamang, nag-extend lamang tayo isang oras dahil for Sunday of the month, mga minamahal, at tayo nagdaraos na ating pong Holy Supper. Amen? At yung Bible study rin po, mga minamahal na ating malapay noon, tuloy-tuloy pa rin po yan dyan sa Barangay Tebag tuwing Tuesday, alas 2 hanggang alas 5 ng hapon sa ating pong Benitez family po, mga minamahal. Sa lahat, mga minamahal, na ating mga minamahal na kapatid, sa bawat isa ating patuloy tayo na in-encourage po, huwag na huwag talaga tayong umabsent at huwag lamang tayong dadalo isang beses sa isang linggo, mga minamahal. Kailangan, lalo kapag tayo may pagkataon talaga tayong magsumikap, mga minamahal, makadalo sa gawain ng ating malapay. Ibang-iba tayo, ibang-iba yung tayo ay physically po, mga minamahal, present sa gawain ng ating malapay noon dahil talagang dito lamang tayo malaya, napapurihan ang ating malapayno, maramdaman ang kanyang banal na presensya, mga minamahal, at magkaroon tayo patuloy ng kalakasan, spiritually, mga minamahal. Anuman ang pagsubok, problema, kabigatian, mga minamahal, na maaring dumating sa mundo ito, mga minamahal, sa mga Kristiyanong laging sumasagana sa gawin ng malapay noon, kailanman at sigurado, mga minamahal, na sila hindi malulugmok magtatangumpay sa pangalan ng ating malapay. So, palagpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag nating kalimutan, idaan yung ating pong 5 piso, 10 piso, mga minamahal, dyan po sa beloved sister information, yung maliit na box po dyan, mga minamahal, ay atin lamang ihulog yung ating pong 5 piso, 10 piso para sa patuloy na pagsuporta sa TV program, mga minamahal, na gawain natin malapay noon, dinaraos dyan through TV, mga minamahal. At marami po ang naliligtas na ating mga kababayan na lumalapit sa paan nating malapay noon. Maraming kaluluwa ang pinagpapala sa unat panalangin na ating Malapastor Weldes Radalmeda. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag natin kalimutan, mga minamahal, tayo patuloy maghayo sa ating mga mahal sa buhay, hindi pa natin nakakilala o hindi pa natin kasama na nakakilala sa mga naglilingkod. Patuloy natin silang hayuan sa ating mga kaklase, sa ating mga katrabaho, kaopisina, mga minamahal, patuloy natin ipakilala, ihayag ang kabutihan ng mahal na Panginoon Jesus. At mag-follow up rin po tayo sa ating mga kapatiran na bihira na po nating makasama. Huwag tayong magsawa, mga minamahal, laging ipaalala sa kanila ang kabutihan ng malapay ng Jesus. Miss na sila ating malapay noon. Sabik na ang malapay noon na sila'y muling manumbalik sa paglilingkod upang lahat tayo, siyempre, mga minamahal, ay sama-samang nagiting buhay ng malapay noon, makasama ang malapay sa langit, sa buhay na walang hanggan. Amen. Palagpakan natin ating malapay noon. Kung tayo man, mga minamahal, may mga katanungan, gumugulo sa ating isipan tungkol sa ating pananampalataya, huwag niyo po ayan, mga minamahal, yan ay hindi mabigyan ng kasagutan, ng linaw, upang walang anumang balakid sa ating pagdalo rito, sa pagpuri sa malapay noon, sa ating pong mga beloved sisters, lumapit lamang po kayo sa ating pong beloved Ate Divine dyan po sa beloved sister information, beloved daughter po, ating po beloved early preacher. Handa po nila kayong paglingkuran sa ating pong mga beloved brothers po, mga minamahal, dito po sa lura na ating pong beloved early preacher. Lumapit lamang po kayo, mga minamahal, at sabi nga, mga minamahal, napakahalaga na tayo ay talagang nagkikipagtagpo sa malapay noon na maliwalas ang ating puso isipan, walang gumugulo, upang maipabot natin ang ating pinakamataas sa pagpupuri, paglulura at pagsamba sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At mga minamahal, wala pong uwi sa ating pong mga minamahal na ginagamit sa bawat basa ng ating malapay noon after ng ating pong closing prayer, dahil meron po tayong meeting at napakalaga po lagi ng ating pong mga pinag-usapan, nagpapalang sa ating pong mga spiritual na buhay. May general meeting po, mga minamahal, after po ng ating pong closing prayer, sa lahat po ng ginagamit sa bawat basa ng ating malapay noon, magmula sa ating pong minamahal na pastoral workers, beloved elders, sa ating pong beloved choir members, sa ating pong beloved instrumentalists, wala pong exempted, mga minamahal, lahat po tayo umatin po sa ating pong general meeting. At meron din pong lihans, mga minamahal, bago tayo lumapit dito, mga minamahal, siyempre sa ating kinupuan ang patuloy na panalangin sa ating malapeno, upang nariyan lagi ang nagmumula sa ating malapeno. Lahat muna ng pinagpala sa buong maghapon na ito, pagpupuris sa malapeno, bagamat imagine, mga minamahal, may bagyo, pero salamat sa malapenoon, tayo nakarating dito, ligtas, maluwalhati, uuwing talagang lubos sa pinagpala ng malapenoon. Lahat ay pumalakpak, magsabi ng hallelujah, praise the Lord, amen. Karapat dapat papurihan lagi ang ating pinakamamahal na Panginoon. At kung wala na po, tayo po ito mayong lahat, mga minamahal, tayo po darako na sa ating pong closing prayer. Narito po ating pong beloved brother Joe Tanyedo, upang tayo po ay pangunahan sa ating pong panapos na panalangin. Tayo magkaisang magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, matagumpay at pinagpalang gawain sa hapong ito, amen.
Praise the Lord, hallelujah. Sama-sama po tayo manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon po. Dakilang Diyos, amang banal, makapangyari sa lahat sa iyong banal na pangalan, mahal na Panginoon. Maraming salamat po sa iyong banal na gaway na iyong malinisan, mahal na Panginoon, na iyong lubos na pinagpala, mahal na Panginoon. Sa bawat yugto ng iyong banal na gaway na nasimulan, mahal na Panginoon, magmula sa pag-MC, mahal na Panginoon, sa joyful at solemn song, mahal na Panginoon. Maraming salamat, mahal na Panginoon, na nandyan, mahal na Panginoon, ang iyong kapuspusan ng banal na Espiritu Santo na nadama naming lahat, mahal na Panginoon. Maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa mga buhay na patutuo na siya nga nagsilbing kalakasan ng aming pananampalataya sa iyo, mahal na Panginoon. Purihin ang iyong banal na pangalan. O Diyos na dakila, mahal na Panginoon. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa pagbibigay ng ikaputantog, mahal na Panginoon, na kung saan dyan mo kami lubusang pagpapalain, mahal na Panginoon. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Higit sa lahat, mahal na Panginoon, maraming salamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan na dinala ng aming mga ngaral sa Holy Supper na ito, mahal na Panginoon, na nagsilbing pagkain ng aming mga nagugutom na mga kaluluwa, mahal na Panginoon. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Purihin ka, Diyos na dakila. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa Holy Supper na iyong muling pinaalala, mahal na Panginoon, ang iyong pag-ibig, ang iyong pagliligtas, ang iyong dakilang bagay na ginawa sa aming buhay hanggang dyan sa iyong kaharian, mahal na Panginoon. Maraming salamat. Hallelujah. Ang lahat pong ito'y samot dalangin namin sa iyong banal na pangalan. Sa unang panalangin, sa pangkalatang panalangin ng aming mahal na pastor. Ito't samot dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen.